pag-curtail yun or pag, sakal yun, sikil sa malayang pagpapahayag. Pero ito, in the spirit of free speech, ika nga, sabi ni Mark Zuckerberg, tatanggalin niya na yung fact-checking. Kasi dyan sa, yung Rumble, yung X, actually maganda maganda ang bakbakan dyan. Walang filter dyan, mga partner. Master Judea. Sa akin naman na napakagandang development ito, no? Unang-una, magkakaroon tayo ng patas na laban ngayon. Kasi katulad ng mga sinabi ng mga kapatid ko dito sa Banateros, tayo talaga yung sinisikil yung mga Duterte supporters. Katulad nga sinabi ko kanina sa vlog, no? Na ito ay magandang pangitain sa atin. Kasi dalawang presidente na ipinanalo ng social media. So ngayon, pilit nila na pinapatumba ang mga supporter ng mga Duterte sa social media. Pero sa pamamagitan nitong move na ginawa ng Meta, magkakaroon tayo ng patas na laban. So paano yung patas na laban? So ibig sabihin, hindi na basta-basta mati-take down yung mga post natin sa Facebook, lalo-lalo na kung wala namang nilalabag na rules diyan sa Facebook. Ang nangyayari kasi dito, parang tinatarget nila yung mga accounts or yung mga post na hindi pumapabor sa kanilang kagustuhan or doon sa mga politiko na sinusuportahan nila or yung mga nagbabayad sila kung halimbawa, di ba? So ngayon, ang nakikita ko dito, gigil na naman itong mga politiko na galit sa social media at lalo pa silang nanggigil nung in-announce ito ni Mark Zuckerberg dahil mawawalan sila ng karapatan para i-demolish or walisin ang mga social media ng mga bumiber sa kanila at sumusuporta doon sa kanilang mga kalaban. So nice job ito. Kasi tayo bilang isang mga content creators, hindi naman tayo gagawa basta-basta ng isang content na makakasira sa atin dahil unang-una, tayo yan reputasyon natin yan. Hindi kami gagawa ng mga bagay-bagay or content na ikakasira namin, ikakapahamak namin, or magva-violate sa Facebook or dyan sa rules ng Facebook. So, ang nangyayari kasi, tinatarget, katulad na sabi natin kanina, tinatarget yung mga supporter ng mga politiko or mga personalidad na ayaw nila or mga kalaban nila, mga partners. Jay Guevara. Yun. Maraming mawawalan ng nito, income. Yan. Kasi di ba, dati kasi ako, kasali ako sa sa mga tao na, halimbawa, may kagalit ka sa Facebook, may malaking account, may malaking page. So, para ma-block yun, magbabayad ka ng mga account para I-report. Yun. So, kasi kasama na yan dyan lilinisin na lahat dyan Kung yung sinasabi nga ni Mark na ganyan yung gagawin niya, kadalasan kasi ngayon yun ang ginagawa ng mga kalaban, lalo na ng mga pulangaw. Pulangaw is mga Marcos supporters. Yun yung ginagawa nila. I-report, magbabayad sila ng 100,000 sa mga page, sa mga account, i-report yung mga page. Tapos isa pang mawawalan na, ang kinagandahan pa dito, magiging patas na yung laban. Tama yung sinabi ninyo kanina. So, ngayon, hindi na tayo matatakot na mag-post kahit na against sa government kasi meron ng ganito. Tsaka yun nga, sinasabi ko, may mga mawawalan ng income. Marami. Kasi magkano ang binabayad niya? Halos 100,000. Para lang halimbawa, ipaano mo yung SMNI page. Tapos, itong kinukwento mo, Jay Guevara, personal experience ko to, personal experience ko to. Halimbawa, SMNI page. So, magtataka si Facebook, bakit pinapa-shutdown? Bakit nawawala? Bakit gustong tanggalin? Siyempre, hindi rin naman sila papayag ng ganun. So, kailangan maraming mag-report. Yung kadalasan kasi yun yung kadalasang gusto ni Facebook. Pag marami nang nagre-reklamo sa page mo, doon sila action. So, yun ang ginagawa ng mga anti sa atin, anti-Duterte. Mag-uupa sila ng mga account,
at ire-report nila yung mga... magmamass report. Oo, i-mass report. Totoo yan. Kasi- Sige, diretso. Kasi kung magtataka tayo, bakit yung mga ibang page, ang titino naman ng ginagawa, hindi nagmumura, wala namang ginagawa, katulad lang na Seminay, pero bakit biglang na-take down? Yun yung ginagawa nila. Meron pang Jay, natatandaan ko, meron pang parang campaign na lahat ng mga connected sa KOJC at SMNI na mga accounts, kahit mga personal accounts ng mga, let's say, member nila, tinitake down din Ayun, totoo yun. Lalo na, Boss Dada, noong kagsagsagan ng seeds, para hindi siguro mapanood ng taong bayan, yung nangyayari doon sa Davao, tinitake down nila. Tinitake down. Tsaka madugtungan ko lang, yung una-una, yung pag sinabi kasing tatanggalin yung fact checker, lahat na yan Kasama na yung mga trolls, yung mga account na ginamit lang para pang-report, tapos hindi naman gagamitin. Yun ang hindi klaro, Jay Guevara. Hindi, nasa yan. Kasama yan dun sa ni Mark Zuckerberg. Hindi ko lang mabigkas yung apelido niyan Mark Zuckerberg. ni Mark. Andun kasi yan, kasama na doon. Accounts, tatanggalin. Tatanggalin. Tapos walang fact checkers. Oo. Okay. Maganda Actually, ito maganda Kasi, di ba, Coach Oli, nasaksiyan namin ni Coach Oli yung malayang pagkilos dyan sa Japan nung nakaraan para kay Inday Sara tutulan yung impeachment na napipinto para sa kanya. Nanggaling din tayo sa Amerika at talagang dyan sa ibang bansa napapractice yung freedom of speech, yung freedom of expression, lalong-lalo na yung freedom to assemble and mag-rally. Kasi talaga namang talaga naman dapat nire-respeto natin yan. And naging saksi kami ni Coach Oli dyan sa Japan na talagang nakita namin yung respeto ng gobyerno ng Japan doon sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin. Mantakin mo, nilagyan pa kami ng escort na mga pulis. Mga uniformado at saka hindi uniformado, may mga mobile pa na naka-escort sa amin para lang maging safe yung aming pagmamarcha para maihayag yung saloobin ng mga Pilipino dyan sa Japan patungkol sa mga hindi magandang nangyayari dito sa Pilipinas. Samantalang dito sa Pilipinas, mag-gather ka lang, kahit ilan lang kayo. Katulad dyan, yung Friday group dyan sa EDSA. Pilit nga hanggang ngayon daw, hindi na daw umaalis yung mga pulis dyan. Tsaka may dinampot doon. May dinampot pa dyan nung nakaraan. Hindi na umaalis yung mga pulis dyan. Talagang hinaharangan na nila yung mga lugar kung saan nag-assemble nung mga nakaraang araw. Yung Friday group na tinatawag nila. Kasi may Friday group, nagkikita-kita dyan, sumisigaw ng kanilang pagkadismaya sa gobyerno. Tapos, umuwi rin sila kalaunan. Pero natatakot sila sa pag-assemble ng mga tao. Bakit kayo natatakot kung wala kayong ginagawang kabulastugan? Pero on the other hand, Coach Oli, alam ko kokomentuhan mo to. Kapag nawala yung fact checkers, ang problema naman, mafa-flood din ng Facebook ng mga peking impormasyon at mga peking mga balita. Yun ang hindi maganda rin naman dito. Di ba, Coach Oli? Merong pros, makakapag-express ka ng iyong, saloobin, pero meron din yan cons, which is, sigurado tayo na yung mga propagandista magte-take advantage talaga dito. Kaya nga tinanong ko si Jay kung yung sinasabing listahan, yung mga troll accounts, yung mga fake accounts, yung mga iba-iba. Kasi makikita mo, pag nag-post, etong mga yan, halimbawa si Zaldico, nag-post. Pag nakita mo, yung mga nagla-like sa kanya, nagko-comment. Talagang mga Vietcong, mga Vietnamese, mga Indiano yung mga pangalan Tapos walang follower. Walang follower. Tapos naka-lock profile. Coach Oli, anong opinion mo dyan? Tama ka, Boss Dada, dahil dito naman talaga ay may mga pros and cons. Pero siguro, tama din yung sinabi ni Jay Guevara na para maging level yung playing field. Yeah. Patas. Kasi ang nangyayari dyan sa fact checker, sila na lang. Actually, nasa sa kanila yung pinakamaraming trolls. Kasi ganito, may mga red flags naman Halimbawa tayo, kita yung muka, broadcaster tayo sa SMNI, anchor tayo sa SMNI, bakit tayo naka-shadow ban? Samantalang yung mga walang muka, dyan sa Facebook, yan medyo nakakatakot na yan. Dapat yan ang talagang inaawat. Actually, hindi lang sa Facebook, including sa YouTube. May mga muka, ay walang muka, or AI, o kaya nakatakip ang muka. Yan kasi yung posibleng gumawa ng fake news. Tayo,
kung sakali mag-fake news, huwag niyong awatin kami at i-shadow ban, i-demanda nyo. May paraan naman dahil may mukha kami. Yung mga trolls, pag chinek mo yan, sila-sila. Ang nangyayari dito, yun ang ano dyan, sino magpupulis dun sa mga pulis, parang ganon. Ang problema, sila-sila ay bantay sa lakay. Kaya hindi na nagiging patas. Tingnan nyo yung ginagawa sa mga members ng KOJC sa SMNI. Sa atin, tayo naka-shadow ban. Ako, di ba? Ngayon ko lang na-explain ni Jay Guevara yung nangyayari ngayon dyan. Ganyan pala talaga yan dahil pagtutulungan. Dahil inamin naman, kahit si Marcos, inamin niya, may mga trolls sila, di ba? Babayaran na lang nila tapos para manahimik tayo. Kasi kung ginagawa nga at plano nga gawin ni Barbers na patahimikin tayo, ganun din dyan sa Facebook. Kaya nga ako, hininto ko na yung pagla-live ko dyan sa Facebook Kasi walang nangyayari sa totoo lang. But this time, baka naman, maging patas. Dahil tayo, alam mo, lumaki ako sa ang inabot ko, yung tatay, diktador talaga And nangyayari ngayon, ginagaya din ng anak. Ano pa yung tatay, diktador, yung anak, diktador din. Totoo diba? yan. So talagang hindi ka papayagang makapagsalita. Buti naabutan ni Coach Oli yung pagkadiktador no? So, kasi sa atin, siya lang ang nakaabot sa Marcelo. Siya lang talaga ang palagay ko, baka nakibaka pa yan. Kasi ako wala na, hindi ko na inaabot yan. Ako rin. Ang inabot ko na yung kay Erap na Erap, ay wow, Erap. Kaya yun, mabuti na lang talaga, meron tayong Coach Oli na inabutan yung mga... Gagabay sa atin at makakapagkwento kung anong nangyari noong 19 kopong-kopong. Speaking of, etong sinasabi ni Jay Guevara, partners, na maraming mawawalan ng trabaho. Nako po, eto na. Maraming nawawalan ng trabaho, maraming aasa na naman dyan sa AKAP. Delikado yan. Lalong madadagdagan siguro pondo ng AKAP nito. Sigurado yan. Madaming mag-aasa na naman sa AKAP.